Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:03 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa maasim watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayungaga Pilipinas, mayungaga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanada. Mabiyan, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw katakaron sang Lunes, Pebrero 16, tuig 2026. Ini mga biyan ang ikatatlo sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sang Pebrero tuig 2026. Sa kinaandan maging kapod ninyo tub-tub alas 9:55 subong nga aga. Ako ang inyo alagad JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, sa mga taga-Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa aton mga abyan kagauturan sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan. Ginatamyaw taman sa isa kamayad-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Kaya nagupod man sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong mga radyo. Subong man sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. And speaking of mabatyan mga biyan, nagsugod na sa pagpakalagad sa Radyo Pilipinas Iloilo ang Dole sa radyo. Sa nagligan nga Sabado with Sir John Mandario, ang information officer sang nasambit iyang ahensya. So sa mga updates may kantanan mga babiyan sa mga programa kagaparugyan sang Department of Labor and Employment. O bantayan mga biyan ha, ang panibagong nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, Dole sa radyo. Samtang lauman man ang pagpanumbalik sang istorya TNK o kuna istorya trabaho, negosyo at kabuhayan with Department of Trade and Industry. Siyempre, bantayan kada hapon from Tuesday to Friday ang Hello Isat You. So managadamo na gid mga palatuntunan mga biyan sa aton sining waragwagan. Halos loaded na nga aton sining programming o kada aga nagsubong man kada hapon. Maging po ninyo, Tob-Tob, alas 9:55. Again, this is your servant mga biyan, JP Hervas.
ato nga pagpakalagad subong iya nga aga. Istoryahan naton ang istorya na tumabiyan ang pila ka mga dalaguan nga balita nga nato na tipon gikan sa palibot sang rehiyon. Update mga biyan sa ginhiwat nga job fair sang City of Bacolod sa nagligad iyang Sabado kung sadiin madamo nga job seekers ang nakabaton sang oo hindi sa ila mga kahigugma pero gikan sa mga kompanya nga ila sining luyag pagasudlan. Samtang reminder sa mga kauturan nato nga luyag magsuporta sa Gala Night sang St. Clement's Church para sa 80 years of devotion, grace and mission ang aton sining St. Clement's mga biyan ha nagpagwa na sang opisyal nga listahan sang maga-perform sa ila sini Night of Classical Music nga hiwaton maabiyan sa maabot nga Biyernes, Pebrero 20. Magkuha magita sa pila ka mga update gikan sa aton nga mga kopdanan sa Radyo Pilipinas News Team. Update gikan sa Department of Social Welfare and Development. Kung sa nagligad nga si Marang Babian, nakabati kita tuhoy sa balita sa mga tourism workers sa Capiz nga nagabaton sa cash assistance gikan sa DSWD matapos nga naapektuhan sa Bagyo Basyang. Magakuha makita sa nga dugang nga mga update mga biyan kay ang mga apektado nga mga tourism workers sa Iloilo nga naapektuhan naman sa Bagyong Tino ang nagbaton man sang kasubong nga ayuda. Pero antes kita mga abyan magakuha sang sining nga mga balita, mag-check aday kita sang latest update sa lakat sang panahon. Hibalo nato mga abyan sa Pag-asa Iloilo ang mangin paniempo subong adlaw sang Lunes, Pebrero 16. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 sa aga. Radyo Pilipinas. Sa sining oras mga biyan, magakuha kita sang latest update sa lakat sang panahon. Hibalo naton ang latest nga monitoring sang Pag-asa with Ma'am Leonor Silvestre sa piyak nga linya. Ma'am Leonor, good morning. Nag-aapekto sa may eastern section of northern Luzon. Northeast monsoon nag-aapekto sa may extreme northern Luzon. Kag easterlies nag-aapekto sa nabiling nga bayan sa pungsod. Hindi rin naman sa western Visayas, generally fair weather kita, pero wala man natong ginadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat o panaguog dugas ng easterlies. Mahina, tugtog makasarangan naman ang hangin northeast na magadalas makanay tugtog makasaran ng pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 6:10 ng aga kag magatulod ini alas 5:58 karon sa hapon. Kag muna ang ating latest weather update, halin diri sa may Iloilo Doppler radio station. Ako si Leonor Silvestre, madam ogid nga salamat. Ma'am Leonor, tomorrow we're expecting a holiday for the celebrations ng Chinese New Year. Kamusta ma'am ang ginapananaw nga panyempo buwas nga adlaw? Mangina generally fair weather man bala ang panyempo naton?
Yes sir, sa buwan sir, generally forward naman kita sir. Up until sa mga sunod pa nga inadla mga 2 to 3 days natin sir. Generally forward naman kita. Ayun. Ma'am Leonor, natalupang na nato, nga daw natapos na ma'am no, ang pagdapya sang malamig nga hangin. Ini ba ma'am nagakaulugan nga palapit naging kita sa dry season nga kinalauman naton mapaang naman kag mataas naman ang heat index. Yes, sir, ang ating nga northeast minsan sir, ara mga gihapon. However, ara lang siya nag-affect sa may extreme northern Luzon. Pero may mabalik mga sa peraha. Kaya sa tunga-tunga pa lang kita kang Pebrero. I see. So, lauman pa natin, ma'am, in the next few days, magabalik ang malamig na panempo. Am I correct, Ma'am Leonor? Yes, sir, hood, sir. Ayun. Lastly, Ma'am Leonor, ang imo sining nga reminder sa aton sining nga mga tagpalamati subong iyang nga aga. Ang mag-monitor lang kita sa atong mga weather updates, maghalo lang kita, perme. Ayun. For your time information, kadahatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat. Welcome, sir, kag maayong aga sa inyo. Dahil yabit mga biyan, latest update sa lakat sang panahon, gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 sa aga. So there you have it mga biyan ha, posible pa nga maka-eksperyensya ang aton sining nga rehiyon sa nga medyo mabulubog na pangahangin. Eh kung balikan naton mga biyan, humaling sa dagligad kasi man na right after the effect of shear line, do kasubong nga nag-init na gid o nagpaang na aton sining nga palibot. Especially sa dagligad nga Sabado, uperte gid ang init nga nabatyagan diri sa syudad sang Iloilo and even sa pilag nga mga lugar sa probinsya sang Iloilo. Kag pag-abot sa kagabihon, pilag ka mga lugar ang naka-experience naman sa mabunok na pag-ulan. Kag kahapon, ako daw kasubong man nga mapaang ang pandempo. And even today, medyo ma-experience naton ang maguluginot kag mapaang pandempo. Namo ganigambang nga basi sulod naman ang mabaskog nga bagyo. Pero again mga abyan generally fair weather condition ang magapangibabaw sa aton nga rehiyon, especially buwas nga adlaw, holiday tomorrow sa mga kuturan naton nga may mga transaksyon, magalagaw, magpahunay-hunay. Timing gid kiti ang aton sining panyempo, generally fair weather. Pero magdala na lang sa payong o proteksyon sa init kag ulan. Hindi nato mapaktan kadami sang panyempo sa aton nga pagwa. Pasulod lang kita kadali pagbalik naton sa gwa. O buo na ang mabunok nga ulan. Alas 9:10 sa isa aga. Tomorrow is a holiday. Chinese New Year mga biyan. Ang Bacolod City Government tuigan nga nagahiwat sa ila sini iyang Bacolodiat. Kaga makita naton sa social media mga biyan ang pila ka mga aktibidad ang nagsugod na sa syudad sang Bacolod. But the highlight of this celebration is expected to happen sa maabot iyang Biyernes tubtob Domingo. So wala sang opisina anay buwas mga biyan sa mga national government agencies. So may mga natala nga transaksyon sa buwas nga adlaw. Ingagawa na proseso subong kung di gani i-reschedule ina sa Miyerkules. Pero kami dari sa Radyo Pilipinas, despite being a government office, padayon kami yang mag-aalagad sa inyo ang pahuway namon iya kada kada Holy Week, particularly from Huwebes Santo, Tubtob, Sabado de Gloria. 9:17 in the morning, sa aton nga pagpanumbalik, istoryahan naton mga biyan ang pila ka mga development gikan sa syudad sa Bacolod. Pila sa nga ginhiwat mga biyan nga mass wedding, and at the same time ang update sa ila sini ginhiwat
nga Valentine's Day Job Fair. Ang istoryahan naman mga biyan ang tuhoy sa paghiwat sang St. Clement's Church sang Gala A Night of Classical Music sa maabot iyang Biyernes. Ini kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahalumdum. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Electric fan. Pero taga Fire Nation yung gumawa. Ano bang gagawin ko? Simple lang naman, para hindi apoy ang lumabas sa ventilador, ugaliing linisin ang mga ito at mararamdaman mo ang kakaibang simoy ng hangin. Oh yeah! Kapag palaging malinis ang electric fan, hindi mahihirapan ang makina nito at mas malamig ng bahagya ang ibubuga nitong hangin. Kahit number 1 ay sapat na, parang bago pa. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Ang sumitsit ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-hunghang, ang babae sa lansangan, huwag iritan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iritan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Nay, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kape mo. Nay, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Nay, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Nay, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet.
brings back good old memories, at the same time, creating new ones with the new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. There'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Philippine Standard Time, las 9:24 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. As mentioned earlier, maabiyan magakuha kita sang update tuhoy sa pagparagtag sa ayuda sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. This time para sa mga tourism workers sa probinsya sang Iloilo nga apektado maabiyan sang bagyong Tino. Kung sa nagligad nga simana, nabatayan nato ng update tuhoy sa pagparagtag sang bulig sa mga apektado ng mga tourism workers sa Capiz sang bagyong Basyang. Baro naman naton pila ang mga nakabenepisyo sang sining ayuda sang DSWD gikan sa probinsya sang Iloilo. Para idulong sa ato na detalye sang balita, kuha nato ng live report ni Lodi Marian Grace Ernieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Sakto inaano kong last week, nagpanagtag kita sa mga tourism workers naton sa probinsya sang Capiz nga affected no sa Bagyo Tino. This time, Lods, no, ang ating Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nagpanagtag man sang emergency cash aid sa mga tourism worker naton sa probinsya sang Iloilo. Una, Lods, no, nagpanagtag ang aton nga ahensya sa 270 nga target beneficiary naton nga apektado sa Bagyo Tino gikan sa Banwa sang Tigbawan, Tubungan, Oton, kag Igbaras, kag recently, Lods, no, nagpanagdagman ang DSWD sa mga 320 tourism worker naman nga apektado naman sa Banwa sang Concepcion, Sara, Banate, kag San Dionisio. Ang ini, Lods, no, nga emergency cash transfer naton ginahatag ini, no, kiti sila ini, Lods, ang mga nadulaan sang ubra during no sang bagyong Tino. Kahapon, Lods, sa pag-interview naton no with DSWD 6 Regional Director Joselito Estenberg, yung pahayag niya, Lods, nga may pila sa ila nga nakabaton sang peg 10,000 pesos kag may iban, Lods, no, 5,000 pesos depende ini, Lods, no, kung pila kaadlaw sila nga nadulaan sang obra kag kalabanan ini sa ila, Lods, mga tour guides ini bala, Lods, ang mga for example nagaupod sa aton nga mga turista magsaka sa bukid kiti during sang Typhoon Tino, according no sa aton nga regional director, sila gini ang nadulaan no sang palangabuyan tatsuway nga ti isama sila sa ginghatagan sang atong DSWD sang emergency cash aid. Kaging pamangkot naton, Lods, nga abala una diri ang mga tourism workers naton, according diri no sa atong regional director, gamay lang abi ang numero sa mga tourism workers naton. That's why nga di madali ang paghatag sa ila kag depende abi ni sa pagpasa no kiti panalasa sang bagyong Tino. Ang atong Department of Tourism naghatag, Lods, sang listahan sa mga affected nga mga tourism workers. Klarohon lang naton, Lods, sa ang listahan halin ini sa DOT naton kag gin-verify lang sang aton nga DSWD. So aside, Lods, no, sa pagpanagtag sang aton nga cash aid, nagiwat man no sang online registration ara, Lods, no, makita sa Facebook live naton, no, nagiwat man ang DSWD sang BBM serbisyo kon basta beripikado mabilis ang serbisyo. Pinaagi, Lods, no, sa sini nga digital platform kung sa diino nagausar sang PhilSys ID, gina-ensure no nga ti hindi magduplicate
ma-duplicate, hindi makapang-scam, or hindi magsulit liwat no sa pagbaton sang assistance ang aton niya nga mga benepisyaryo. So ari balalods pamatian naton ang kabahin lang sang pahayag ni DSWD 6 Regional Director Joselito Estember. Sige, balikan natin sa dili lang madugay lods no ining pahayag ni Arlie Estember no sa aton man nga interview sa iya kahapon sa isa ka programa diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Pamatian natin si Director Joselito Estember. Ini actually natabo ini last year ang aton Bagyo Tino, and part of our early recovery program sang department gapanghatag kita una sa aton tourism workers. In the first place, sila lang una ang gintagaan natin worth more or less no, mga 11.7 million ginhatag natin, gin-download coming to the central office. But as instructed and directed by our Secretary Rex Gatchalian, next week no, magapanaog naman ang additional 201 million para naman sa aton nga mga apektado nga mga Tino beneficiaries, especially ang mga totally and partially damaged. So ini siya this week no natatapuson namon ining 11 million more or less no sa aton nga mga beneficiaries nga gin-endorse ang Department of Tourism nga most affected nga mga tourism workers diri sa Western Visayas. And probably makasunod na ang amon nga plano nga paghatag sa mga totally and partially damaged during the Typhoon Tino last year. So there you have it, Lods, no? Ang pahayag diri ni RD Joselito Estember sa sinino nga mga tourism workers naton sa Western Visayas nga according sa iya no, may ara kita sang 11,000 or 11 million I mean no nga budget nga ginpapanaog sang ato man nga central office para sa mga affected nato nga tourism workers, and magasunod diri gani Lods no ang hambal niya nga totally and partially damaged naton during naman niya sang bagyong Tino. Ayun, so aside sa mga tourism workers kali, may mga nakapreparar naman nga mga ayuda for those nga nadulaan gidya sang panimalay o kun partially na ano ba yan, na gubaan sang ila sini nga puluyan. Yes, correct ina Lods no, according sa aton nga regional director tapuso nila Lods no subong nga semana ining pagpanagtag naton sa mga affected naton sa mga tourism workers, and to follow no kiti iga-download na or iga-padala man diri no ang budget naton for our partially and totally damaged for a while Lods no ginalantaw naton ang datos kung pila gid bala no ang naapektuhan na totally or partially no sa sining bagyong Tino. So according diri Lods sa aton nga datos ang naapektuhan or totally damaged no based ini sa DROMIC number 11 sa DSWD naton as of November 9, 2025, 486 ang totally damaged nga balay and 18,615 ang mga partially damaged naton nga balay. Kung basihan nato sa mga previous Lods nga mga post no sa DSWD, mga 10,000 ang ginabaton sa mga totally and ang partially naton 5,000 plus. Pero depende ini Lods no i-confirm naton kung same bala no kiti kung hindi kita magsila during Typhoon Ramil amo ni siya ang kantidad nga ginahatag sa mga affected nga family. So lang taon naton kung 14 same man no nga numbers. Kung madumdumaman sang aton nga mga tagpalamati naglabot Lods sa masobra 1 million ka mga individual ang affected sa bagyong Tino with 320,000 families. Lods, klaruhon ta lang ang number nga imo nga ginhambal regarding sa partially and totally damaged Western Visayas excluding Negros Occidental lang ina Lods. Yes, correct ina Lods. This is only Western Visayas. Kiti may separate kita nga datos no sa aton man nga DSWD NIR. This is only Lods no exclusive sa Region 6 ang number naton or ang aton nga ginakapitan nga data. Grabe no kadamo sa gyapon sa mga nagulubaan sa nga panimalay. Lods, kaina na istorya naton ang tuhoy sa tourism workers. We know nga
madamo man sang tourism workers sa probinsya sa Aklan, probinsya sa Antique, and even sa Guimaras, kaya madamo sa mga Yes. tourist attractions sa sining mga probinsya. Are we expecting may kasubong nga ayuda ang ipanagtag sa nasambit ng mga probinsya? Yes, correct. Ina, Lods, no? Actually, hindi lang siya hambagan ni Orly, no? Hindi lang for Capiz, hindi lang for Iloilo, no? Ang ining pagpanagtag naton sang assistance. But, no, sa bilog nga Western Visayas. So, lauman naton, Lods, kiti, target nila, Lods, nga mga 100% this week ang pagpanagtag naton sa more than 1,000 naton nga mga tourism workers nga ti apektado kag makabaton sang sini nga emergency cash aid. And other than the tourism workers, Lods, may araman bala sa iban nga mga sektor in partnership with other government agencies nga ginalauman naton mapalabutan sang kasubong nga ayuda? Yes, correct. Ina, Lods, no? Ang iba naton, for example, bisa department, before naton, Lods, nagapalabot man sa bulig sa aton nga mga mangingisda, Lods, no? Kag last time, ang aton nga DSWD, Lods, actually, hindi lang for tourism workers, but those nga affected sang Ramil, or bagyong Ramil, ginhatagan man mga mangingisda naton kag ang aton nga mga mangunguma. And looking forward nga soon, no, tanan nga apektado nga sektor, no, kaya may apektado Yes. man ang aton transport sector, ang aton sining nga mga maestra o na mga manunudlo, no, Yes. from the private sector will also be entitled to receive sang siniiya nga ayuda. Yes, correct. Ina, Lods. Actually, nakita natin sa mga comment dira, no, sa Facebook post, no, sa DSWD, pamangkot sila kung saan o ang iban nga mga sector, but hopefully, Lods, no, inita na, no, makover, pero according kay RD, no, ang ini nga listahan ang ginbato nila halin sa DOT, so hopefully basi may iban pag nga mga sectors nga makapalabot or makahatag man sa listahan sa mga affected nila nga mga individuals. Amo na gani, Lods, ang gina-emphasize naton always, no, nga sandig iniya sa direktiba, no, sang aton nga Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hindi pagpabay no, ang mga naapektuhan sang kalamidad tubtub nga ti sila ang makabangon. And by the way, gali, Lods, no, ang aton nga Overseas Workers Welfare Administration nagpagwa man diri, Lods, sang listahan, no, sang mga kauturan naton nga makabaton, Lods, sang 25 kilogram nga sacks of rice dira, no, sa Robinsons Mall, Rojas City. So sarang ini makita sang aton nga mga kauturan, mga OFW naman yan naton, Lods, sa idalom ini, no, sang alagang OWA Calamity Assistance for Typhoon Ramil nga mga affected families naton dira sa probinsya sang Capiz. So posted na, Lods, no, may ara kita sang releasing sang ilang assistance sa aton nga first batch ini, Lods, hiwaton ini sa February 18, Wednesday, Robinsons Mall, Rojas City. Ang first batch naton 9 a.m. and ang second batch naton 1 p.m. So kinahanglan lang nila nga magdala, no, sang photocopy sang ilang nga OFW passport kag photocopy sang claimants o kon valid ID sang maklaim kung wala diriya ang mga OFW. Kag sa mga kautura naton, Lods, nga gapamangkot nga kadugay, no, sang gap between the release kag sang natabo ang mga bagyo, please be informed and please be reminded nga madamo sang verification. Correct, no? correct. Madamo sang submission of reports, madamo sang mga proseso nga iga-request kag please, no, ang kwarta ni bisang pumuluyo. So di pwede nga padali ay nang bala nga pagproseso nga pag-request mo release dayon. So maagi na anay sa pila ka mga verification para matulid kung ang ini nga pamilya nakabaton man ini bala sa ibang nga ayuda o kung kwalipikado pa, no, kay ti malantaman nga kung ayuda gani ang paghahambalan do halos tanan man nga Pilipino ang gusto nga maka-avail, pero panundon man naton limitado lang ang pondo, at the same time may mga guidelines nga kinahanglan sundon. Yes, correct, ina, Lods, no. Actually damo ang comment, no, sa pusang ato man nga OWA, no, kung nga anadugayan. So sakto, ina, Lods, no, kinahanglan sang verification, no, kiti we don't want nga maduplicate, magduble, no, kagang iba niya nga dapat makabaton hindi makabaton because gani nga ti may duplication. So amo ni, no, may ara kita sang ipanagtag nga assistance or ang aton nga OWA sa February 18 sa Robinsons Mall, Rojas City sa mga OFW naman naton. Kag hindi pwedeng pinagusto lang kung sino mga government agencies. And trying to imagine ang situation, ha, kung paggustuhan lang ang aton sini nga mga national government agencies, posible nga questionon sila sa budget deliberation sa Senado, sa aton sini nga lower house. So ang
possible scenario bala nga kung damo anomalya, posible nga gina-enjoy naton nga ayuda subong, hindi na naton nga ma-experience sa masunod nga mga tinuig. That's the reason ko nga as from time to time, no, every time nga nagapagwa kita sa mga ayuda, grabe ang proseso nga ginaagyan sa aton sini nga mga national government agencies. Yes, correct ina Lods, no, and we have also to take consideration kati miara pa sa ibang nga programa mga agencies natin, like for example sa DSWD, hindi lang for bagyo, nagapangagtag makita sa bulig sa mga nasunugan o kung sa mga share line naton gani Lods, no, not only sa bagyo lang but even ang pag-ulan-ulan diri sa aton sa Western Visayas, may mga kauturan kita no nga naapektuhan sang maapektuhan sang sinima no nga mga kalamidad. That's why nga kinahanglan nga kumbaga may standby no nga mga resources pagid ang aton nga ahensya sang gobyerno. Kag isa pagida sa panumdumon man sa aton sini nga mga kauturan nga hindi tanan nga government agencies bastante ang tinawo. Kaangay sang OWA for sure limitado malang ang ilang nga manpower. Ang pagpanagtag sang ayuda is just secondary kumbaga ni Lods no sa ila sini nga function. Ang ila sini iyang nga primary function gidya ang paghatag sa nga dako nga igkalupangod kag paghatag sa nagaigong nga serbisyo sa aton nga mga overseas workers sa abroad. Yes, correct. Even ang mga returning naton, nagabaton ini sila Lods no sa idalom sang aton nga balik Pinas, balik hanap buhay. So not only those affected sang bagyo. Actually may naga-question gani Lods nga ako no 25 kilos of bugas lang no ang ipanagtag sa aton nga mga kauturan dira sa Capiz, but sakto ina Lods no kinahanglan naton nga ti padumdumon nga hindi lang abi amon ni siya no nga kalamidad ang gina-focusan naton sang budget sa kada ahensya. Ayun na kabay klaro ha kag sa pantanan nga pamangkot no madamo siyang mga guidelines, madamo man sa mga restrictions nga kinahanglan naton sundon. Lods, madamo gid nga salamat sa imo sini nga balita. Report gikan sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:39 sa aga. Radyo. Sa ibang pagid naton nga balita, nagdangat mabiyan sa 202 ka pares ang ginkasal sa ginhiwat nga Valentine's Day mass wedding sa syudad sang Bacolod. Love, commitment, and new beginnings ang nagpuno sa Valentine's Day. Kadungan sa pag-officiate ni Mayor Grega Sataya sang mass wedding sa 202 ka pares sa Bacolod City College Activity Center sa nagligan nga Pebrero 14. Ang kahiwatan maabiyan ang kabahin man sang selebrasyon sang Civil Registration Month. Ang seremonya ang may tema nga Forever Begins Today Ceremony, Love and Celebration. Nagapakita sa elegant gold, white, and orange motif, symbolizing unity, prosperity, and enduring love. Couples, family, sponsors, and city officials ang nagtililipon mga biyanha sa nagligan nga Sabado bilang saksi sa pagkasal sa mga bag-o nga mga pares. Bilang kabahin sang suporta, si Mayor Grega Sataya naghatag sang mga magagmay nga wedding cake, pagkaon, wine kag special souvenir sa mga pares bilang token gikan sa city government kag suporta kag pagkilala sa ila sining paghimakas. Sa iya sining mensahe o ginapasalamatan ni Mayor Grega Sataya ang tanan nga nag-upod sa sining mass wedding. So sa iya, this is not something to be taken lightly.
Once the ceremony is completed, under the laws of the Philippines, you are already one. Kagaangay isang tipikal nga kasal mga biyan, may mga symbolic rites man nga ginahiwat. May ara sang Unity Candle Ceremony, kag may ara man sang Unity Sand Ceremony. Ang Unity Candle ang nagarepresenta mga biyan o kung nagasimbolo sang pag-upnanay sang duha ka kabuhi. Samtang ang Unity Sand Ceremony nagatiglawas naman mga biyan sang inseparable band kag enduring partnership sang mga magkapareha. Naghatag man sang ila sinitag sa ka mga mensahe ang pila ka mga opisyal sang syudad sang Bacolod. Samtang naghatag man kolor o kunduag sa sining selebrasyon, ang gift certificate nga ginpanagtag sa isa ka fast food chain kung isa ka restaurant sa syudad sang Bacolod. So makitaan mga biyan ha sa aton nga screen ang pila ka mga laragway nga nakuha sa ginhiwat nga mass wedding. So, hindi basta-basta man ang ila sininga nang set up o kung reception. Grabe ang preparasyon sang syudad sang Bacolod para mahatagan sang kahigayunan na maka-experience sang matahom nga kasal ang aton sini 202 ka couple. Samtang update mga biyan ha sa giniwat naman nga job fair. Size ka job seeker ang nakabaton sang matamis nga oo sa ginhiwat nga Valentine's Day job fair sang syudad sang Bacolod. Sila ang hard on the spot mga biyan gikan sa mga partner employers nga nagpasakop sa ginhiwat nga Peso Bacolod Valentine's Day job fair sang nagligad nga Sabado, Pebrero 14. Nagdangat mga biyan sa 3,663 ka mga applicants ang nagparehistro kag nagpasakop. Mas mataas ini sa basobra 1,000 sa 1,934 nga nagaupod sa nagligad nga tuig. Out of the more than 3,663, 2,895 sa ila ang naka-qualify sa mga nanari-sari nga mga kumpanya. Kag out of more than 2,800 ka mga qualified applicants, as mentioned earlier mga biyan, 46 ang hard on the spot. Mas mataas man sa 30 nga na-record sa nagligad nga tuig. So congratulations gid ha sa 46 ka job seekers nga nakabaton sang matamis nga oo sa Valentine's Day Job Fair sang nagligad nga Sabado. Alas 9:40 sa isa aga. Samtang sa iban panaton nga balita, sang nagligad nga first week sa Pebrero mga biyan na pakigangutan naton si Father Julius Martin. Si Father J. Abalacas mga biyan nga naghatag sa aton sa preview sang ila sining 80 years nga pag sa ulog sang 11 nga novena para sa Our Lady of Perpetual Help. Kaglakip sa ila sining aktibidad para makatipon sang bastanteng pondo para sa convention sang First Perpetual Help Novena in Asia
kag sa pagpakayo sang ilas ning bell tower para ma-transform ini bilang isa ka museum. Ang nasambit nga simbahan mga biyan ang magahiwat sang isa ka aktibidad this coming Friday, the Red Charity Gala 2026 and Night of Classical Music. Ang ining aktibidad mga biyan iwaton sa National Museum mga biyan. Kung ang daan nga provincial jail sa aton sining probinsya malapit sa Kapitolyo. Katuyuan sini as mentioned ang makatipon siyang pondo kag mapasangkad pa ang awareness o kung ihibalo sang publiko tuhoy sa preservation sang historic nga karilyon o kung ang karilyon bills mga biyan, and will feature distinguished artists including Professor Renato Lucas sa concert cellist gikan sa Manila, si Evgeny Yukhanov, concert pianist gikan sa Ukraine and Australia. Magaupod man sa sining aktibidad si ang Davao Suzuki Youth Orchestra gikan sa Davao, si Kay Balahadya Ligayo, soprano singer gikan sa Manila, kag Lion Lopez, isa ka classic guitarist gikan sa Manila. The program kabiyan will celebrate Filipino and regional classic kag lakip sa iga-perform mga biyan ang ili-ili tulog anay, usahay, kansa songs, kalesa kag dugtong-dugtong. Lakip man ang Kundiman sa Langit and Ave Maria by Francisco Santiago. So sa aton mga kauturan hang luyag nga mag-upod sa sining Red Charity Gala 2026. You are invited gid mga biyan nga bakal kaga magsuporta sa siniyang aktibidad, which will happen again on February 20, 2026 from 5 p.m. to 9 p.m. Mayara pa sang red carpet reception at 5 p.m. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:50 sa aga. Wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining pagpangalagad, diri nagilamang kutob atong edisyon sumukadlaw sang Lunes, Pebrero 16, tuig 2026. Again mga biyan, buwas nga adlaw, holiday, selebrasyon sang Chinese New Year. And please be reminded nga mga opisina sa gobyerno sarado anay buwas nga adlaw, except for those nga mga opisina na ang trabaho involves essential services, emergency health response, kagiban pagid nga mga primary nga mga functions that are essential para sa aton sini nga mga pumuluyo. Malagita sang oras nga nabilin sa atong pagpangalagad, diri nagilamang kutob ang atong edisyon sumukadlaw sang Lunes, February 16, 2026. Kaupo ng akong mga katuwang technical, Mr. Alan Defante sa studio, kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alaga, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.